Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Handa na ba mga pangil nyo para lantakan ng mga biktima natin ngayon? Handang-handa na, mahal. Tamang-tama at gutom na ako. Ikaw, Kaloy, anak. Handa ka na bang kainin ng mga to ng buhay? Handang-handa na, Nay. Naglalaway na po ako sa gutom. At siguradong masarap ang mga yan dahil malulusog. Amoy na amoy kong dugo na dumadaloy sa mga ugat nila eh. Mabuti kung ganon. Amang, nahasa nyo na ba ang pangil nyo? Baka hindi mo makagat to ng maayos. Abay, ano akala mo dito sa pangil ko? Postiso? Matalim na ito. Kahit sa bakal, babawin to. Ano pang hinihintay natin? Baka makawala pa mga yan. Magaling. Kung handa na ang lahat, lusob na. Kakainin ko kayong lahat. Ang sarap! Ang sarap talaga kapag ganitong sobrang sariwa. Napakalasa. Ramdam ko yung linamnam pag lumulunok ako. Ang sarap ng mga laman loob. Huwag na kayong manlaban. Mahabol at mahabol ko kayo kahit saan kayo tumakbo. Matanda lang ako pero hindi pa uugod-ugod. Wala pang rayuma tong tuhod ko. Hali kayo! Lumapit kayo sa akin! Kakainin ko kayong lahat! Ang sarap ng isang ito. Ang taba at ang laki ng pata. Ito naman sa akin, napakalinamnam ng atay. Ang mga laman loob, talagang sariwang-sariwa. Nay, Tay, tingnan niyo si Lolo Temyong oh. Inakain ng ulo. Ang ingay eh. Kakainin ko ang ulo nitong isang ito para hindi na sumigaw ng sumigaw. Ha! Ang sarap! Hala, nakawala yung katawan. Nako, tingnan nyo, nakatakas. Tumatakbo pa yan, ha? Lolo naman eh. Bakit mo kasi binitiwan yung katawan? Abulin nyo. Teka, heto na, hahabulin na. Humanda ka, nandyan na ako. Yun na ang huling buhay. Pagkatapos natin silang kainin, ibaw na natin ang mga buto. Tapos linisin ang paligid. Saka, maligo bago may makakita sa atin. Ang sarap talaga nila. Mabuti na lang at lumaki ang mga to ng malulusog at mataba. Nay, Tay, salamat po dito ha. Walang anuman, Kaloy, anak. Alam mo namang taon-taon natin tong ginagawa para sa kaarawan mo. Maligayang kaarawan, anak. Mahal ka namin. Maligayang kaarawan, apo. Nako, palaki na ng palaki pagwapo ka pa ng pagwapo. Manang-mana ka talaga sa Lolo Temyong mo. Si Abang naman talaga Kinuha pa ang trono eh. Anak ko kaya yan? Malamang sa akin magmana ng kagwapuhan yan. Abay, wala kang utang na loba. Galing ka rin sa akin eh. Nag-away pang mag-ama. Magkakamukha naman kayong tatlo eh. Oh, siya po. Maglinis na tayo. At baka may makakita pa sa atin. Salamat po ulit dito para sa karawan ko ha. Sila ang pamilya Mangagat. Lahat sila ay mga asbo. Isang malakas na uri ng aswang. Ang mga asbo ay kinatatakutan dahil kapag sila ay ng biktima, siguradong hindi talaga nila iniiwang buhay. Inuubos nila at buto na lang ang itinitira. Sinisipsip nito ang dugo hanggang sa huli nitong patak. Kaya namang ito na mag-anyong malalaking asong itim. Sa bawat pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang anak na si Kaloy, sila ay nagsasagawa ng kasiyahan at kinakain nila ang lahat ng kanilang mga manok, maliban sa mga sisiw. Pero sila ay mga asbo na mapayapang naninirahan sa isang maliit na baryo sa probinsya. Nakikihalubilo sa mga tao at tinatago ang tunay nilang pagkatao. Dahil sa loob ng kanilang bahay, sila ay merong sinumpaang kasunduan. Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Kaloy, kasama dito ang pag-alaala sa ating sinumpaang kasunduan na wala tayong ibang kakainin kundi mga hayop lamang. Hindi tayo kakain ng tao. Mananatili ang ating kapayapaan at makikihalubilo sa mga tao bilang simpleng naninirahan dito sa ating baryo. Pangangalagaan natin ang ating lugar, lalong-lalo na ang ating pamilya. Para sa pagrespeto sa kasunduan na inilatag sa amin ni Amang upang piliin ang tamang landas na hindi tayo magiging katulad ng ibang mga aswang na salot sa kanilang sariling bayan. Patuloy nating isasabuhay ang sinumpaang kasunduan ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. At hindi ko po ito makakalimutan.
at isasabuhay ko po ang isinumpaang kasunduan na ito hanggang sa aking magiging mga anak para sa patuloy na pag-aalaga sa aking pinakamamahal na Lolo Temyong. Aba, ba't parang pinatay mo na ako kaagad bata ka ha? Tsaka 18 taong gulang ka pa nga lang. Anong magiging anak? Hindi ka pa nga pwedeng magkaroon ng kasintahan eh. Lolo naman eh. Seryosong-seryoso na nga po yung usapan eh. Umiirit pa. Kulit talaga ni Lolo. Hayaan mo na yung lolo mo. Alam mo naman, pag matanda na, bumabalik na sa pagkabata ang isip. Ganyan talaga, unawain mo na lang. Pero tama ang Lolo Temyong mo anak. Hindi ka pa pwedeng magkaroon ng kasintahan. Lalo na hindi ka basta-basta pwedeng humanap na makakasama mo sa buhay. Ang kailangan mong hanapin ay kauri natin. Katulad natin na isa ring aswang. Pero bukod doon, hindi lang aswang kundi isang babaeng aswang na tatanggapin ang sinumpaang kasunduan natin. Alam kong mahirap makahanap ng ganoon sa sitwasyon natin na mas pinili nating maging mabuti. Pero wag mong pilitin at wag mong hanapin. Dahil kusang darating yun sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Naintindihan ko po. Mabuti kung ganon. Pero Nay, paano po kung... Ay, walang pero. Basta sundin mo ang utos namin sa'yo. Dahil kung hindi, ikaw lang din ang mahihirapan at magkakaroon ng malaking problema. Tama ang nanay mo, anak. Tingnan mo ako. Hindi ako nakapili na maayos. Di, ang laki ng problema ko ngayon kasi araw-araw maingay at panay utos. Aba, ikaw pa talaga lugi ha? Amang oh, yung anak mo, manang-mana talaga sa'yo. Ay nako, wag niyo ako idamay dyan ha. Naging masaya naman ang pagsasama namin ni Esperanza bago siya nawala. Eto namang mahal ko, parang hindi mabiro. Alam mo namang takusa ako sa iyo eh. Takot sa asawa. Ay nako, ewan ko sa iyo, Kulas. Pero puwera biro, Kaloy, anak. Ang hanapin mo ay yung babaeng katulad ng nanay mo. Isang mapagkakatiwalaan at tunay na ilaw ng tahanan. Sa kabila ng madilim na katotohanan sa ating tunay na katauhan, siya ang nagbibigay liwanag sa atin sa kung ano talaga ang tunay na laman ng puso natin. Ang maging isang mabuting mga aswang. Nako, talaga itong asawa kong ito oh. Bawing-bawi ah. Totoo naman eh. Huwag po kayo mag-alala. Tatandaan ko po yan lahat. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Kayo rin po, Tay. Abay, paano naman ako? Siyempre naman, Lo. Mahal ko din po kayo. Nahuli lang po kayo eh. Doon naman, oh. Mahal din kita po. Mahal ko kayong lahat. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, anak. Papalakin ulit natin yung mga sisiw para may makakain ulit tayo sa susunod. Ang sarap po talaga ng handa natin kanina. Nakakatawa po yung hinabol pa ni Lolo yung tumakbong manok na walang ulo. Oo nga eh. Ano nga ulit yung tawag sa pagkaluto mo sa mga manok, Linda? Amang naman eh. Nakalimutan agad. Anong luto eh? Hilaw natin kinain yung mga manok sa bakuran kanina. Ay, ganun ba? Sayang. Gusto ko sana adobo. Sina Kulas at Kaloy ang nakatoka sa pagpapakain sa kanilang mga manok at naglilinis sa mga kulungan ng mga ito. Habang si Linda naman ang nagpasyang maglako ng mga itlog sa baryo. Gamit ang bisikletang may sidecar para kahit papaano ay makibalita at makihalubilo rin sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Paraan niya ito upang hindi sila paginala ang mga aswang na nagbabalat kayo lamang bilang simpleng mamamayan. Habang si Lolo Temyong naman ay nasa bahay lang at pinapanatiling malinis ito. Ngunit ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay nagsisimulang sinubok ng isang misteryosong babalot sa kanilang baryo. Susubukin ang kanilang pagtitiwala at pagmamahalan. Isang araw, isang nakakahindik na balita ang bumalot sa kanilang baryo at nagbigay ng kilabot. Palubog na ang araw at papauwi na si Linda mula sa paglalako ng mga itlog nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga tambay. Nakita niya rin ang mga nagkukumpulang mga tao na may daladalang sibat na parabang may pinaplanong sugurin. Naisip niya agad ang kanyang mag-anak kaya naman dali-dali siyang umalis nang may kaba sa kanyang dibdib. At agad siyang umuwi upang kausapin ang kanyang pamilya. Kulas! Kulas! Nasaan ka? Kulas! Kaloy! Kaloy!
Nasaan ba kayo? Linda, ano ba? Bakit? Parang hapong-hapo ka. May problema ba? Kanina ka ba dito? Ay, oo. Nandito lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako umalis. Bakit? Si Kaloy. Nasaan si Kaloy? Bakit wala sa bahay si Kaloy? Abay siguro may pinuntahan lang. Katatapos lang nun siguro magpatuka ng mga manok. Bakit hindi mo alam? Nandito ka lang naman. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Nagpapaalam naman yun lagi kapag umaalis, hindi ba? Bakit hindi mo alam? Paano magpapaalam kay Kulas ako lang ang tao dito sa bahay? Amang naman, anong ikaw lang? Nandito ako kanina. Malamang lagi ka nandiyan sa loob ng kwarto mo at hindi mo ako nakita. Anong hindi nakita? Paikot-ikot nga ako kanina sa bakuran. Si Kaloy baka andyan lang. Kanina lang nakita ko Hindi naman matagal na umalis yon. Di tulad ng asawa mo. Kanina pa talaga wala sa bahay. Teka. Bakit mo nga ba tinatanong? Tsaka bakit parang kinakabahan ka? Ano ba talaga nangyayari? Kailangan nating mahanap si Kaloy. Ngayon din. Tumingin kayo sa likod niya. Ayan papasok pa lang ng pintuan. Sabi ko sa inyo di naman nagtagal sa labas yan Hay, ikaw bata ka. Palubog na ang araw, bakit ka pa lumalabas Pasensya na po, Nay. May pinuntahan lang po ako. Saan ka nang galing, ha? Sagot! Ano po, Nay? Sa ano po? Teka lang naman, Linda. Bakit mo naman sinisigawan ng anak mo? Lumabas lang ng bahay ang bata. Hindi naman tayo mga aswang na nambibiktima para hindi abutan ng gabi sa labas at hindi makihalubilo sa mga tao. Oo nga naman, mahal. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Isarado niyang bintana. Ngayon na! Teka, ito na. Ayan, sarado na, Linda. Ano ba yon? Makinig kayo mabuti. May kumakalat na balita sa ating baryo na meron siyang babayang natagpo ang wala ng buhay sa talahiban. Ay, sus Mariosep, grabe naman yon. Sino ang gagawa ng krimen na yon? Ano bang nangyari, ha? Kinahasa ba? O baka naman napagtripan lang? Hindi simpleng krimen lang ito, Kulas. Dahil natagpuan nilang babae na lasog-lasog ang katawan, gula-gulanit at parang pinagpupupunit na papel ang balat. Wakwak ang dibdib at nawawala ang puso, atay at mga laman loob nito. Pati ang dugo ay parang sinipsip din hanggang sa maubos. Sa tingin mo ba simpleng krimen lang ito? Teka, anong ibig sabihin mo, Linda? Alam nyo kung anong nilalang ang may kayang gumawa nito, Amang. Alam na alam nyo yan. Teka, ibig sabihin mo ba isang asbo ang may gawa niyan? Kulas, mga asbo tayo. Alam kong alam mo ang paraan ng pagpatay ng isang asbo. Yon ang likas sa ating mga dugo sa panahon na mabuksan ang kadiliman sa kalooban natin. Anong ibig mong sabihin? May ibang asbo na narito sa baryo? Sa tingin mo ba meron ba? Teka lang. Kaya mo ba pinapahanap ang mag-ama dahil sa pinag-iisipan mong isa sa kanila ang gumawa noon, Linda? Yung ba ang gusto mong iparating? Amang, alam niyo naman na tayo lang ang asbo na nandito sa baryo na matagal na panahon. Ibig lang sabihin pinaghihinalaan mo nga kami ni Kaloy na kami ang gumawa nun. Kaloy, ikaw ba gumawa nun? Po? Tay, hindi po. Hindi ko po magagawa yun. Hindi naman pala ginawa ng anak mo Ikaw, hindi ba ikaw ang may gawa nun? Hindi. Bakit ko naman babali ng sinumpaan nating kasunduan? Para saan? Alam mo namang sapat na para sa atin ang mga manok para mabuhay. Kung ganon, saan kayo nagsipunta at wala kayo dito sa bahay kanina? Ha, Kaloy? Nagpunta ako sa mga kaibigan kong si Junjun dito sa baryo. O ikaw, Kulas, saan ka pumunta? Barkada din? Oo. Doon sa mga kumpare ko na si Mando. Nagkaya kasi ng inuman dahil kaarawan niya. Kahit naman na hindi ako umiinom, pumunta ako para makisama. Yun naman pala, Linda. May mga pinuntahan lang naman pala ang mag-ama mo. Sinisiguro ko lang naman, Amang. Tsaka, hindi pa ba sapat na sabihin nilang hindi sila ang gumawa? Hindi ba ganoon kapanatag ang loob mo para magtiwala sa asawa at sa anak mo? Amang, ikaw ang gumawa ng sinumpaang kasunduan. Alam mo ang kahinatnan ng pamilya natin kapag isa sa atin ang lumabag dito. Kung meron sa ating sumubok na kumain muli ng tao,
Kahit isang patakman lang ng dugo na dumampi sa ating mga labi at tumagod sa ating lalamunan, mabubuksan muli ang kalikasan ng pagiging isang mabangis na asbo natin. At hindi natin ito mapipigilan. Doon magsisimula na muli tayong mauhaw at maging hayok na kumain ng mga tao. At kapag nangyari yon, hindi malayong matugis sa mga tao ang kung sino man ang gumawa nun. At kung sino man sa atin ang mapag-alaman na isang asbo, damay ang buong pamilya natin. Hindi niyo ba naintindihan ang bigat ng magiging epekto nito sa buong pamilya? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan, Linda. At sukatin ang kaalaman ko sa sinumpaang kasunduan na ako mismo ang gumawa. Lalong-lalo na sa aking anak at apo. Kung tutuusin, kung meron man akong pagdududaan sa inyo, wala sa mga taong galing sa aking sariling dugo. Ano pong ibig niyong sabihin, Amang? Ako ang pinaghihinalaan niyo dahil ako ang sabit sa pamilyang ito? Dahil hindi ako isang mangangagat at naging asawa lang ng anak ninyo? Linda, sa'yo nang galing yan, hindi sa akin. Ang sinasabi ko ay kung meron man akong pagdududahan. Pero alam mo, hindi ko yon gagawin. Hindi ko pagdududahan ng sarili kong pamilya. Dahil ang kailangan natin, pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, pagtutulungan at pagsasama-sama. Sa lagay mo ngayon, hindi ako, kundi ikaw ang nagdududa. Ikaw ang mismong sumisira hindi lang ng imahe ng pamilya mo, kundi pati ng imahe mo. Tumingin ka sa salamin, Linda. Tumingin ka! Nang sabihin niyo ni Temyong natahimik ang lahat at unti-unting nagsipag-alisan sa kanilang kinatatayuan at pansamantalang dumistansya sa isa't isa. Inisip ang kanilang naging usapan. Ang gabing yon ay nabalot ng katahimikan dahil ang mga ito'y hindi nakikibuan. Habang si Linda ay lubos pa ring nahihiwagaan sa kanyang nabalitaan. Dahil kahit nawala sa kanila ang umamin kung sino ang may gawa ng karumal-dumal na pagpatay, hindi maaalis ang katotohanang meron ngang asbo na nagsimulang pumaslang sa kanilang baryo na tinitirhan. Natulog silang hindi na pinag-usapan ng nangyari. Kinabukasan, pagkagising ni Linda, pumunta muna ito sa kanilang palikuran upang maligo para maganda sa kanyang pag-alis at paglako ng kanyang mga panindang itlog. At habang siya ay naliligo, pinag-isipan niyang mabuti ang mga nangyari kagabi. May babaeng namatay at ang pagkamatay nito ay karumal-dumal. Ang ganong klaseng pagpatay ay bakas ng isang asbo. Siguradong asbo ang pumatay doon. Pero paano? Sino? Itinatanggi ng anak ko, kahit ng asawa ko. Imposible din namang si Amang. Kaya bakit ko nga ba pagdududahan ng aking pamilya? Ano nga bang pumasok sa isip ko para pagsalitaan sila ng ganon kagabi? Ay naku naman, Linda. Matapos maligo ni Linda, naganda na siya upang maglako ng mga itlog gamit ang kanyang bisikletang may sidecar. Ngunit bago siya umalis, kinausap niya ang kanyang pamilya. Kulas, Amang, Kaloy. Oh, bakit, Linda? Tungkol nga pala sa usapan natin kagabi. Ano yon, mahal? Pasensya na. Sorry kung gano'n ang naging paraan ko ng pakikipag-usap sa inyo. Pasensya na talaga. Naku, Nay, wala po yun. Naintindihan ka naman namin, Nay eh. Tsaka, iniisip ko rin po na pagod ka rin sa paglalako ng mga paninda mong itlog. Kaya, okay lang po yun, Nay. Pasensya na, anak. Pasensya na rin, mahal. Okay lang yon, mahal. Ang mahalaga, wala sa atin ang may gawa ng krimen na nabalitaan mo kahapon. Amang, patawad po at pinagdudahan ko kayo ng anak at apo mo. Gayong kayo ang pinagmula ng kasunduan at isa lamang akong sabit sa pamilya natin bilang asawa ni Kulas. Naintindihan ko po ang lahat ng sinabi niyo kagabi. Pinapatawad na kita, Linda. Sa totoo lang, masakit sa akin na pagdudahan mo ang mag-ama mo dahil ako ang nagpalaki dyan sa asawa mo. Kilala ko ang asawa mo bago mo palang siyam naging asawa. Kaya natutuwa ko't nakita mo ang pagkakamali mo. Pero sa isang banda, napatunayan mo rin kung gaano kakatapat sa sinumpaan nating kasunduan. Nakita ko na hindi mo lang talaga ito tinanggap dahil sa asawa ka ng aking anak, kundi tinanggap mo ito dahil parte ka na ng pamilya. At tandaan mo, Linda, hindi ka lang sabit sa pamilyang ito. Tinuturing rin kitang anak ko
Maliwanag? Opo, Amang. Salamat po. O siya, sige na mahal. Umalis ka na at baka hindi mo abutan ang mga suki mo sa daan. Mag-iingat ka ha. Balitaan mo ulit kami kung anong mga nasagap mong balita. Ingat po, Nay. Sana bumalik ka ng may pasalubong na atay ng baboy ha. Para maiba naman ang nasabing ko mamaya. Medyo naumay na ako sa manok eh. Masayang umalis si Linda upang maglako. Napanatag na ang kanyang isipan dahil nakasisigurado siya na wala sa kanila ang may gawa ng krimen na kanyang nabalitaan. Maghapon siyang naglako at naubos ito bago gumabi. Habang siya ay naglalakad pa uwi, nagulat siya nang may sumigaw sa di kalayuan at muling nagkumpulan ng mga tao. At nang kanyang usisain ng kaguluhan, muling nabalot ang kanyang isipan ng kahiwagaan. May umatake na naman. Kumain na naman ng taong asbo na ito. Kailangan ko malaman kung sino ang gumagawa nito. Dahil siguradong madadamay kami kapag naging sanhi ito ng pagtitipon ng mga taga-baryo para tugisin ang aswang. Hindi malayong matuklasan din nila ang tungkol sa sikreto ng pamilya namin. Kailangan kong alamin ang lahat. Mahuhuli din kita kung sino ka man. Habang nag-iisip si Linda, bigla niyang narinig ang matandang babae na kinakausap ang mga tao. Lumapit siya at nakita niya itong kasama ng kapitan ng kanilang baryo, na siyang nagpatawag sa mga kalalakihan upang pulungin at makinig sa sasabihin ng matandang babae. Nalaman niyang isa itong albularya. Makinig kaya! Ako si Herman na galing sa kalapit na baryo na nasa kabilang kabundukan. Ako ay isang albularya na biyasa sa panggagamot ng mga mahihiwagang sakit dulot ng mga laman lupa at tumutugis ng mga mapanganib na nilalang katulad ng mga aswang. Pinatawag ako ng inyong kapitan upang hingi ng aking tulong dahil sa kumakalat na lagim dito sa inyong baryo na merong gumagalang aswang at pumabatay kamakailan lamang. Kaya para sa ating unang hakbang, kayo ay gumawa ng mga sandata, sibat, sulo, punyal, at iba pang mga matatalim na bagay. Kailangan ninyong itabi ito sa inyong pagtulog. Pangalawa, kailangan nating alamin ang estado ng bawat pamilya dito sa inyong baryo. Usisain ng mga bahay upang malaman kung may kahina-hindala sa mga ito. Paumanhin? Bakit? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Uusisain ang lahat ng bahay dito sa aming baryo? Tama ang narinig mo. Pero hindi ba nasa batas na walang karapatan na usisain ang bahay ng kung sino dahil ito'y pribadong pagmamayari ng bawat pamilya? Liban na lang kung merong kasulatan na galing sa otoridad. Paano kung hindi sila pumayag na pasukin ang kanilang bahay? Ano ang pangalan mo, babae? Linda po. Linda, ang sunod-sunod na krimen dito sa inyong baryo ay hindi simpleng krimen lang. Walang taong gagawa ng ganyan. At sa ilang taon na pagtutugis ko sa mga aswang, alam ko kung anong uri ng aswang ang may ganyang pamamaraan ng pagpaslang. Walang iba kundi mga asbo. Kinilabutan si Linda sa kanyang nalaman dahil balak nilang halugugin ang bawat bahay upang tingnan kung merong kahina-hinala silang makikita. Kaya naman unti-unti siyang lumayo sa mga nagkukumpulang tao at pasimpleng umalis. Dali-dali siyang umuwi. Nakasalubong niya si Junjun, ang binatang sinasabi ni Kaloy na kaibigan niya. Nilapitan ni Linda ang binatilyo at kinausap. Junjun, hindi ba ikaw yung kaibigan ng anak ko, ni Kaloy? Opo, ako nga po. Bakit po? Kahapon ba kasama mo si Kaloy? Po, 1 linggo ko po siyang hindi pa nakakasama eh. Sigurado ka? Ngayon ba nakasama mo? Hindi pa po eh. Pakisabi nga po, kinukumusta ko po siya. O sige, sasabihin ko. Mauna na ako ha. Mag-iingat kayo pa uwi. At alam nyo namang delikado ngayon dahil sa gumagalang aswang. Opo, kayo rin po. Isa lang ang kanyang nasigurado. Nagsinungaling ang kanyang anak sa sagot nito kung saan siya ng gabi na madatnan niya itong kauwi lang galing sa kung saan nung naganap ang kanilang usapan. Hindi kasama ni Kaloy ang kanyang mga kaibigan. Yun ang katotohanan.
Kaya binilisan ni Linda ang kanyang pag-uwi. At sa pagpasok nito sa kanilang bahay, muli siyang nagtanong at hinanap ang kanyang mag-ama. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay malumanay at nagpipigil ng kanyang emosyon na parang wala siyang nalaman. Amang, andyan po kayo? Linda, abay ang aga mo namang makauwi. Opo, Amang. At mabilis na ubos ang paninda. Ay siya, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Siya nga pala, asan si Kulas at si Kaloy? Ay, baka nandyan lang sa bakuran. Amang, galing na po ko doon. Wala po ang mag-ama. Naku naman, sinabi ko nang umuwi bago maabutan ng nanay niya eh. Talaga yung batang yun, oh. Ano pong sinasabi ninyo? Ay, wala. Nagpaalam sa akin na lalabas kaso nalimutan ko kung saan nagpunta. Sige po. Lo, nandito na po ako. O anak, ginabi ka na naman yata. Parang 2 sunod-sunod na araw ka nang ginagabi ng kakauwi. Oo nga po eh. Ang layo din po kasi ng pinuntahan namin ni Junjun. May perya po kasi sa kabilang baryo. Pinuntahan lang po namin. Ganun ba? Kasama mo sila Junjun? Opo. Bakit po, Nay? Wala naman anak. Siguro nalibang kayo sa perya, ano? Opo, Nay. Nandito na ako. Oh, ang aga mong makauwi, mahal ah. Mukhang ubos na naman ang paninda mo. At kahit na ubos ang paninda, at siguradong pagod na pagod eh, parang mas malumanay kaya ata ngayon kaysa kagabi. O nga mahal, halika, masahiin muna kita at siguradong pagod ka. Hindi na. Magpapahinga lang muna ako sa kwarto. Gusto ko nang matulog. Kumain na lang muna kayo dyan. Sa pagkulong sa kwarto ni Linda, bumuhos ang kanyang luha at tahimik na umiyak. Dahil ang iniisip niyang wala sa kanyang pamilya ang may gawa ng mga sunod-sunod na krimen na nangyayari sa kanilang baryo, ay tuluyang gumuho at muli niyang naramdaman ang pagdududa sa sarili niyang pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang anak na si Kaloy. Dahil huling-huli niya ito na nagsisinungaling at harap-harapan siyang niloloko kung saan siya nanggaling. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ibinuhos ang kanyang emosyon sa harap ng kanyang pamilya dahil alam niyang mauulit muli ang reaksyon ng mga ito katulad ng una nilang pag-uusap. Kaya naman itinulog na lamang niya ang kanyang nararamdaman at ipagpabukas na lang ang kanyang naisip na gagawin. Kinabukasan, muli siyang naganda upang magtinda. Ngunit bago yon, kinausap niya ang kanyang biyena na si Temyong. Amang, pwede ko po ba kayo makausap? Linda, bakit? Amang, kahapon, meron na namang nabiktimang taga-baryo. Iisa lang ang paraan ng pagpatay. Wakwak ang dibdib, wala nang mga laman loob, at gula-gulanit ang bangkay. Siguradong ang gumawa sa krimeng yon ay siyang gumawa rin sa krimen kahapon. At alam nilang asbo ang uri ng aswang na gumawa nito. Nako po, problema nga ito ng baryo. Amang, mas magiging problema din ito ng pamilya natin dahil humingi ng tulong ang kapitan ng baryo natin sa isang albularya na nagngangalang Hermana para tugisin ang sinasabing asbo. Hanggat hindi tayo ang gumagawa at walang may kinalaman sa atin, walang magiging problema. Amang, hindi ganon ang nakikita kong kahihinatnan nito. Kahit na paniwalain natin ang sarili natin na wala sa atin ang may sala, kapag nagsimula ng kumilos sa mga taga-baryo at tugisin ang asbo, hindi malayong matuklasan din nila ang tungkol sa atin. Paano naman magyayari yun mapayapa naman tayong namumuhay dito? Narinig ko sa albularya na hahalugugin nila ang buong baryo at papasukin ang lahat ng kabahayan ng mga taga rito. Kapag hinalugog nila ang bahay natin, hindi malabong makita nila ang mga buto ng manok na ibinaon natin sa bakuran. Paghihinalaan nila tayo dahil manok lang ang kinakain natin. Isa pa, may mga kagamitan ka na mga asbo lang ang meron na nakatago sa baol na nasa ilalim ng kama mo. Kapag hinalugog nila ang bahay, hindi malabong makita nila yon. At siguradong malalaman ng albularyang si Hermana na pagmamay-ari ito ng isang asbo. Kaya kahit na wala sa pamilya natin ang may gawa,
tayo ang sisisihin nila. Nako, malaking problema nga ito. Anong naisip mong solusyon? Kailangan kong malaman kung sino ang asbo na gumagawa ng krimen. Bago pa tayo maunahan ng mga taga-baryo na malaman ang tungkol sa pamilya natin. O siya, sige. Mag-iingat ka. Siguro, mas mabuting wag na munang lumabas ng bahay sila Kaloy at Kulas habang hinahanap mo ang aswang. Hindi, Amang. Hayaan po ninyo sila. O ba't parang ngayon, maluwag ka na sa mag-ama mo? Hindi po ba ang sabi nyo ay wala sa pamilya natin na may sala? Tama? Ay, oo naman. Sigurado namang wala sa atin ang gumagawa ng krimen na yon. Kung ganon, hayaan mo silang lumabas. Tutal, wala naman sa atin na may sala, hindi ba? Bakit natin pagbabawalan? Lalong-lalo na ang apo nyo na si Kaloy, hindi ba? Ay, sa bagay. Nako, napakabait mo talagang ina kay Kaloy. O siya, sige. Ikaw ay umalis na. Mag-iingat ka, Linda, ha? Naway malaman mo kung sino ang asbo na gumagawa ng krimen. Sinisigurado ko pong malalaman ko kung sino yon. Sige po, Amang. Mag-iingat po ako. Umalis na si Linda na may buong loob na hulihin kung sino ang salarin sa mga pagpatay sa kanilang baryo. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang biyena na si Temyong, ang mamanmanan ni Linda ay ang mismong anak nito. Imbis na maglako, iniwan niya ang kanyang mga panindang itlog sa isang tindahan at lumibot sa baryo para hanapin ang kanyang anak na si Kaloy at tiktikan. Palubog na ang araw nang sa wakas ay nakita na niya ang kanyang anak na naglalakad sa isang liblib na kakahuyan na parang palinga-linga. Tinitingnan ng paligid at para bang may hinahanap. Huli kang bata ka. Tama nga ang kaibigan niyang si Junjun. Hindi ka na nga nila kasama. Ngayon, malalaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa mo. At bakit ka nagsisinungaling sa akin. At kung ano man ang nililihim mo sa akin, hindi ako papayag na may pagpatuloy mo ito. Dahil alam kong ikakapahamak to ng pamilya natin. Lalong-lalo na ng sarili mo. Makalipas ang ilang minuto na palihim na pagmamatsyag ni Linda, huminto si Kaloy sa isang malaking puno at parang nagtago. Maya-maya pa'y napansin ni Linda sa di kalayuan ang isang dalaga na naglalakad at papunta sa direksyon kung saan naroon si Kaloy. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Linda dahil nararamdaman niyang ito na ang pangatlong bibiktimahin ng kanyang anak. Kaya bigla siyang lumabas kung saan siya nagtatago at hinablot si Kaloy. Tumakbo ng mabilis habang kinakaladkad ang kanyang anak ng puno ng galit. Nang sila ay makalayo na sa direksyon kung saan papunta ang dalaga, binitiwan ni Linda ang kanyang anak at kinausap. Anong pumasok sa isip mo at bakit mo ginagawa ito? Nay, bakit nandito ka? Sagutin mo ang tanong ko, Kaloy. Teka, sinusundan niyo ba ako? Kaloy, ako ang nagtatanong sa'yo. Bakit mo ginagawa ito? Teka, Nay, ano po bang sinasabi niyo? Kahapon, nakasalubong ko yung kaibigan mong si Junjun. 1 linggo ka na niyang hindi nakakasama. Kaya, ano yung mga sinasabi mo sa aking dahilan kung bakit ka umaalis ng bahay at gabi na nakakauwi? Lahat yun ay kasinungalingan. Kailan ka ba natuto magsinungaling, Kaloy? Nay, patawad po. Kaloy, nagbinata ka lang, pero hindi dapat mawala sa iyo ang mga aral at bilin namin na tinuro sa iyo sa taon na pinalaki at inalagaan ka namin. Pasensya na po, Nay, at nagsinungaling ako sa inyo. Ngayon, sabi mo sa akin kung bakit ka nagsisinungaling. Bakit ka nandito? Kasi po, Nay, patawad po. Yung ba? Yung babae ba na naglalakad? Nay, kasi, Diyos ko naman, Kaloy. Pangatlo mo nang bibiktimahin to. Bakit? Bakit nakadalawa ka na? Ngayon yung babae naman ang papatayin mo? Nay, hindi kita maintindihan. Bakit mo binali ang sinumpaang kasunduan ng pamilyang anak? Teka, Nay, mali ang iniisip nyo. Bakit mo pa hindi aminin? Ikaw ang asbo na pumapatay ngayon sa baryo natin. Nay, hindi po ako. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Kaloy, nagsinungaling ka sa akin 2 beses. Ngayon nahuli na kita.
Magsisinungaling ka pa rin sa akin? Kitang-kita na kita, Kaloy. Inaabangan mo yung babae. Bibiktimahin mo. Nay, mali pong iniisip nyo. Ako? Mali? Sarili mong ina? Kaloy, kung sino sa pamilya natin ang posibleng makabali ng sinumpaang kasunduan, walang iba kundi ikaw yon. Dahil kami ng ama mo at ng lolo mo, wala ka pa sa mundo. Ilang taon na namin pinanghawakan ng kasunduan na hindi na kailanman kakain ng tao. Tapos kayong nagbinata ka. Nagkaroon ka na ng ganitong misteryo, anak. Umamin ka na. Dahil mahirap kapag hindi mo ito inamin sa amin. Kakainin ka ng kadiliman. Magiging hayo ka sa dugo ng tao at mahihirapan ka na namin kontrolin. Nay, ganun ba ang tingin mo sa akin? Isang halimaw? Anak, hindi siya ganon, hindi. Yun ang tinutubok ng mga salita mo, Nay eh. Bakit? Hindi ko naman ginusto na maging halimaw na katulad nyo ah. Nung pinanganak nyo ako, hindi ko pinili na magkaroon ng magulang na katulad nyo. Mga aswang! Hindi ko ginusto na maging halimaw. Pero wala naman ako magagawa eh. Bastos kang bata ka! Wala kang utang na loob! Bakit, Nay? Buong buhay ko, sumunod ako sa inyo. Kahit na alam kong dahil sa lumaki akong anak nyo, hindi ako naging katulad ng mga normal na tao. Gusto ko maging normal, Nay. Gusto ko maging simpleng tao, hindi katulad nyo. O ano katulad namin? Mga aswang? Mga halimaw, ganun ba? Ngayon tinatanong mo ko ng mga ganyang katanungan. Eh hindi ba pinaghihinalaan mo nga ako na ako ang pumatay? Kaloy, umamin ka na kasi. Nanay mo ko. Tutulungan kita na kontrolin ang sarili mo. Bakit po ko aamin sa salang hindi naman ako may gawa? At paano mo ako matutulungan kung ikaw mismo ang nagdududa sa akin? Kahit na ilang ulit mo akong tanungin, hindi ako pumapatay. Pero kahit na anong ulit kong sabihin na hindi ka maniniwala. At kahit na sabihin kong katotohanan, alam ko namang hindi mo tatanggapin eh. Patawad, Nay. Patawad! Kalay! Kalay! Bumalik ka dito! Ay, Kalay! Tumakbo si Kaloy habang umiiyak at nagpakalayo-layo. Habang si Linda naman ay napako sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang narinig. At hindi na niya malaman ang kanyang gagawin. Nang mapansin niyang wala na ang kanyang anak at hindi na niya ito mahagilap, umuwi na siya na merong lungkot sa kanyang puso. Dahil buo ang paniniwala niya ng anak niyang si Kaloy ang gumagawa ng krimen dahil sa aktong nahuli niya itong inaabangan ng dalaga na kanyang bibiktimahin. Pagka-uwi ng bahay, tulala itong umupo at napansin ito ng kanyang biyena na si Temyong. Linda, ayos ka lang. Bakit parang wala ka sa sarili? Wala po, Amang. Wala po ito. Teka, nalaman mo na ba kung sino ang asbo na pumapatay? Meron ka bang nahagilap na impormasyon? Meron po, Amang. At nalaman ko na po kung sino. Kung ganon, sino? Sino ang ibang asbo na narito sa baryo natin at gumagambala sa mga tao? Kung sasabihin ko sa inyo, hindi nyo rin naman paniniwalaan. Wala naman kayong paniniwalaan sa mga sasabihin ko. Bakit? Sino ba ang ibang asbo na nasa baryo natin? Amang, walang ibang asbo. Tayong pamilya lang ang naririto. Ha? Teka, ang labo mo naman kausap. Nasaan po si Kulas? Nauna kang umuwi. Siguro nandun ulit sa mga kumpare niya. Uuwi din yun maya-maya lang. Ayos lang po, Amang. Sige po. O siya, maiwan muna kita nang makapagpahinga ka. At parang wala ka sa sarili dahil sa pagod. Si Kaloy naman hindi ko rin alam kung saan yung batang yon. Kanina pa rin wala sa bahay. Ay nako, yung mag-amang talagang yon parehas gala. Bahala nga sila. Magpapahinga na muna ako. Pagod na pagod si Linda sa kakaisip kung ano ang gagawin niya sa kanyang pamilya. Dahil ang kanyang anak ay ang asbunam ng bibiktima ng mga tao. Ngunit kung sasabihin niya ito sa kanyang biyena na si Temyong, ay siguradong hindi ito maniniwala at magmumukha lang siyang masama sa paningin nito. Kaya sinarili na lang niya ang kalungkutan. Itinulog na lamang ni Linda ang kanyang nararamdaman at hindi na inantay pa ang kanyang mag-ama na makauwi ng bahay. Kinabukasan, nagulat siya nang marinig na si Kulas na hinahanap ang kanyang anak.
Kaloy! Kaloy! Nasaan ka? Kaloy! Kaloy! Nasaan ka, Kaloy? Kulas, mahal. Bakit? Anong nangyari? Nakita mo ba si Kaloy? Hindi ba umuwi kagabi? Hindi. Akala ko ginabi lang sa labas kaya hindi ko na inantay at natulog na ako. Inaasahan kong pagising natin nandito na. Pero wala eh. Wala ang anak natin. Hindi kaya nakitulog kina Junjun? Ha? Ano? Kay Junjun? Doon sa kaibigan niya? Bakit naman makikitulog sa kaibigan niya? Kulas, kasi, nako, imposibleng makitulog yon. Sabi ng apo ko sa akin may pupuntahan lang. Hindi naman sa akin nagpaalam na makikitulog. At hindi naman niya gawain yon. Ano kaya nangyari sa batang yon? Ay nako, lumalaki na talaga ang anak natin. Nagkakaroon na ng sariling desisyon sa buhay. Kailangang mas pag-igihan natin ang paggabay sa kanya at baka mapariwara ang bata. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Kulas. Nagbubulag-bulagan pa kasi kayo nang una ko kayong kinausap. Ano ang ibig mo sabihin? Hindi niyo ba nakukuha? Wala ba kayong napapansin? Linda, hayag ka na naman Amang, si Kaloy ang pumapatay sa baryo natin. Ang anak ko ang pumapatay. Umiral na naman ang pagtututa mo sa apo ko. Amang, kahit ngayon lang naman, bigyan niyo naman ako ng kahit kaunting tiwala. Kung hindi niyo tatanggapin ang mga sinasabi ko, hindi lang si Kaloy ang malalagay sa panganib kundi tayong lahat. Akala ko ba tapos na ang lahat ng pagdududa mo? Akala ko ba okay ka na? Kulas, nawawala ng anak natin. Alam mo ba kung bakit? Nagsinungaling ang anak natin sa akin na pumupunta siya sa kaibigan niya si Junjun. Nung isang araw nakita ko si Junjun. At nalaman kong isang linggo na niyang hindi nakikita ang anak natin. Pero alam kong dinig na dinig niyo nang tanungin ko ang anak niyo kung saan siya nanggaling. Yun ang ginagawa niyang rason kung bakit siya umaalis. Pero wala yung katotohanan. Kung ganon, nagsisinungaling ang anak natin? Ano bang nasa isip ng apo ko at bakit niya nagawa yon? Kahapon, hinanap ko siya kung saan-saan para mamanmanan at nakita ko siya sa masukal na kakahuyan. Amang, Kulas, nahuli ko siya sa aktong mambibiktima ng isang dalaga. Nagtatago siya sa isang puno habang inaabangan ng isang babae na papunta sa direksyon niya. Hindi maaari. Ang apo ko. Nung tinanong ko na siya kung bakit siya nandun, hindi niya masabi. Pilit na tinatanggi ni Kaloy na siya ang gumagawa ng pagpatay pero hindi niya sa akin masabi kung bakit siya naroon at tinangkang biktimahin ang isang inosenteng dalaga. Kung gano'n namang, bantayan mo muna ang bahay. Linda, mahal, kailangan nating hanapin si Kaloy bago pa tayo maunahan ng mga kababaryo. Amang, sige po, aalis na po muna kami. Teka, bago kayo umalis, tandaan niyo, anak niyo si Kaloy. Alam kong hindi niya magagawa yon. Kailangan niyo lang malaman ang katotohanan. Hindi magagawa ni Kaloy ang mga bagay na yon. Hindi! Dali-daling umalis ang mag-asawa para hanapin ang kanilang anak. Hinanap nila ito sa buong baryo at sa mga liblib na lugar kung saan pwedeng magtago ang isang asbo. Ngunit hindi nila ito nakita. Kaya naman sinubukan na nilang puntahan ng kaibigan ng kanilang anak na si Junjun at tinanong kung nasaan ito. Nagbabaka sakali na ito nga ay nakitulog. Tao po! Tao po, Junjun! Nandiyan ka ba? Uy, Aling Linda. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? John, hinahanap kasi namin si Kaloy. Kahapon pa kasi yun hindi umuwi Ang paalam niya sa lolo niya saglit lang daw at may pupuntahan. Pero hindi pa umuwi ng bahay hanggang ngayon. Kaya nagbabaka sakali lang kami kung nandito siya sa inyo nakatulog. Ay naku, wala po dito sa amin Sakto naman po at nagpunta kayo dito at nalaman ko rin po na nawawala si Kaloy. Ipapaalam ko po yan sa mga kaibigan ko pero ang nagtataka po kami, hindi lang po si Kaloy ang nawawala. Bali-balita po sa baryo ngayon na nawawala ang anak ni Aling Aida na si Belia. Dalawa po pala silang nawawala. Kaya nga po, hindi muna kami lalabas ng bahay ngayon Dahil mukhang mga kabataan naman po ang binibiktima ng aswang na asbo na sinasabi ng albularyang si Hermana. Nang marinig ito ng mag-asawa,
Sila ay pasimpleng nagtinginan. Parehas ang kanilang nasa isip na baka napatay na ng kanilang anak ang dalaga. Nakakasigurado si Linda na ang dalagang si Belia na anak ng taga-baryong si Aida ay ang dalaga na nakita niyang papunta rin sa kakahuyan kung saan niya nakita ang kanyang anak na nagtatago sa likod ng puno at nag-aabang. Dahil sa kanilang nalaman, nagpaalam agad sila sa kaibigan ni Kaloy na si Junjun at muling hinanap ang kanilang anak. Habang sila ay naglalakad, nakasalubong naman nila ang mga grupo ng mga kalalakihan na may daladalang mga itak, sibat at sulo. Kasama ang albularyang si Hermana. Nang makita sila ng mga tao, binulungan nila ang albularyang si Hermana at saka pinuntahan ng mag-asawang si Kulas at Linda. Ang mag-asawa ay kanilang hinarang at pinalibutan. Anong kailangan niyo sa amin? Ikaw, Linda ang pangalan mo, hindi ba? Ikaw yung babaeng nagtanong sa akin noong nakaraang araw. Opo, ako nga po. Bakit po? Hindi niyo ba alam? Kalat na kalat ang balita na nawawala ang anak na dalaga ni Aida na si Belia. Pinagsususpetsa ng lahat na nabiktima na ito ng asbo. Bakit niyo naman po sa amin sinasabi? Alam na rin naman namin po yan. Bakit niyo kami pinapalibutan? Ano naman po kinalaman namin doon? Maaaring kayo walang kinalaman. Ngunit ang anak niya meron. Ano po bang ibig niyong sabihin? Huling nakita ang dalagang si Belia na kasama ang inyong anak na si Kaloy. Po, ay hinahanap din po namin ang anak namin eh. Ibig sabihin, wala rin sa inyo ang anak niyo. Kung ganon, parehas silang nawawala. Opo, gusto nga po namin siyang mahanap at kagabi pa po hindi nauwi ng bahay eh. Kung ganon, sumama kayo sa amin para hanapin ang dalawa nang malaman natin kung anong nangyari sa kanila. Sana nga lang ay mali ang ating suspetsa na sila'y nabiktima na ng asbo. Nang nagsimula ng maglakad ang mga kalalakihan at ang albularyang si Hermana, sumama rin ang mag-asawa at nakihalo sa mga ito. Habang ang lahat ay tutok na tutok sa paligid at tinahanap ang dalawa, ang mag-asawa naman ay nagtitinginan at parabang nakakaintindihan. Dahil sa pakunwari nilang pagsama sa mga kalalakihan at sa albularya, ay ang lihim nilang intensyon na unahan ng mga ito na mahanap ang kanilang anak pati ang bangkay ng dalaga na siguradong kanya nang nabiktima. Sa ilang oras nilang paghahanap, ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Kaya nagsimula ng mapagod ang mga kalalakihan at nagpasya ng umuwi muna at ipagpabukas na ang paghahanap. Ngunit bigla silang nakarinig ng iyak ng isang binata sa kakahuyan. Pamilyar ang iyak ng binatang lalaki sa pandinig ng mag-asawang si Kulas at Linda. Kaya naman dali-dali nila itong pinuntahan. Nang makita nilang kinaroroonan ng pag-iyak, sila ay nagulat. Kaloy, anak! Kaloy, Diyos ko, nandito ka lang pala. Buntahan ang binata! Madali! Teka lang, tanungin muna natin ang anak ko. Hindi ito maaari! Anak, Kaloy! Nay! Anak naman, bakit hindi ka umuwi ng bahay? Bakit nandito ka sa kakahuyan? Nasaan si Belia? Ang dalagang huli mong kasama? Nasaan siya? Hindi ko po siya mahanap. Bakit hindi? Saan mo dinala ang dalaga? Sumagot ka! Teka lang naman, nakita niyo umiiyak ang anak ko eh. Tay, nawawala po si Belia. Bakit? Anong dahilan? Bakit siya nawawala? Saan mo siya dinala? Hindi po ako may gawa. Maniwala po kayo sa akin, hindi po ako. Anak, nasan si Belia? Bakit, Nay? Kung magsasabi ba ako ng totoo, tatanggapin niyo? Hindi naman, di ba? Lahat kayo mga lalaki, ibaba niyo ang mga itak at sibat ninyo. Kaloy, huwag ka matakot. Hindi ka namin pinagbibintangan. Gusto lang naming malaman kung nasaan ang dalagang si Belia. At may mga nakapagsabing ikaw ang pinakauling kasama nito na nakita nila. Kaya ka namin tinatanong. Dahil alam namin na ikaw ang makakapagturo kung nasaan ang dalaga. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako mahanap si Belia. Oo, tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala, iho. Sumama ka muna sa akin at gagawin natin ang paraan upang mahanap ang dalaga. Maliwanag. Teka, saan mo dadalhin ang anak namin? Oo nga. Bakit mo siya isasama?
Anak namin siya. Iuuwi namin siya. Siya ang susi para makita ang dalagang nawawala. Isa pa, humingi siya ng tulong sa akin. Alam ko ang gagawin kung papaano siya tutulungan. Hindi. Hanapin niyo ang dalaga dahil nawawala pa siya. Nahanap na namin ang anak namin kaya iuuwi na namin siya. Kaloy, tara na. Umuwi na tayo. Dali. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako sasama sa inyo. Kaloy, anak. Ano ba nangyayari sa'yo? Halika na. Ayoko. Sasama ako sa albularya. Hindi niyo naman ako matutulungan eh. Hindi din kayo maniniwala sa akin. Lalo na si nanay. Mas matutulungan pa ako ng albularya. Siguro naman sapat na ang sinabi ng binata. Respetuhin niyo ang desisyon niya. Hindi siya sasama sa inyo. Nasa ilalim siya ng pangangalaga namin. Dahil anak namin siya. Kaya kami ang dapat niyang sundin. Ngayon anak mo na ako, Nay. Ha? Pero nung nagpapaliwanag ako sa'yo, ang turing mo sa akin, kriminal. Anak naman, sumama ka na sa amin ng tatay mo. Hindi ako sasama sa inyo. Aling Hermana, tayo na po. Kailangan ko po talaga ng tulong ninyo. Umalis ang albularya at ang mga taong kasama ni Kaloy at naiwan ang kanyang mga magulang. Baka sa mukha ng dalawa ang kalungkutan dahil sa isang iglap ay nagbago ang kanilang anak. Hindi sumama si Kaloy sa kanyang mga magulang kaya umuwi ang mag-asawa na malungkot. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi lang ganun ang paraan ng pakikipag-usap ko sa anak natin para paaminin siya sa ginawa niya, hindi sana siya magtatanim ng sama ng loob. Linda, nangyari na ang nangyari. Ang kailangan lang natin gawin makaisip ng paraan para makuha si Kaloy sa albularya at makaalis na dito. Dahil siguradong malalaman na nilang tungkol sa atin. Nahanap niyo ba ang apo ko? Amang, opo. Pero may malaki po tayong problema O ano yon? Kinuha ng albularya si Kaloy. Kailangan natin siyang kunin. Ako kukuha sa anak natin, mahal. Hindi, ako na. Siguradong hindi sasama sa iyong anak natin. Ulas, mahal. Kailangan kong bumawi sa anak natin. Huwag ka mag-alala. Magiging mahinahon ako na kunin siya. Sige. Sasamahan ko lang si Amang dito at magsisimula na kami mag-impake ng gamit. Baka anumang oras sugurin na tayo ng mga tao dito kapag nalaman nilang asbo ang anak natin. Hindi mangyayari yon. Itatakas ko ang anak natin. Nagmamadali nang umalis si Linda at iniwan ang mag-ama. Hinanap niya kung nasaan ang bahay ng albularya pero walang tao roon. Kaya binalikan niya ang masukal na kakahuyan kung saan nila natagpuan si Kaloy. Maya-maya pa ay meron siyang narinig na nag-uusap at palihim siyang sumilip. Nakita niya ang albularya at ang kanyang anak na nasa gitna ng mga nakasinding kandila sa harap ng isang malaking puno. Pinakinggan niya ang dalawa kung ano ang pinag-uusapan nila. Dito mo ba siya huling nakita? Opo, dyan nga po. Dito po kami lagi nakikita ni Belia. Ano bang nangyari nung nawala siya? Inaantay ko po si Belia sa punong to. Nang makita ko na po siya sa malayo na papunta rito, nagtago po ako dahil balak ko nga po siyang sorpresahin. Pero hindi ko na po nagawa yun dahil bigla na lamang pong sumulpot si nanay at hinila ako palayo. Minamanmanan niya pala ako kung saan ako nagpupunta. Tapos, kinausap niya ako na matagal. Anong pinag-usapan niyo ng nanay mo? Problema lang po sa pamilya. Pasensya na po, hindi ko pwedeng sabihin Sige, nauunawaan ko. Kung ganon, pagkatapos niyong mag-usap ng nanay mo, anong nangyari? Tumakbo po ako palayo sa nanay ko. Nang makita ko po na umalis na ang nanay ko, agad kong pinuntahan si Belia sa puno. Pero hindi ko na po siya nakita. Pinuntahan ko po siya sa bahay nila pero ang sabi ng mga magulang niya, hindi pa daw po nakakauwi. Kaya hinanap ko po ng hinanap sa buong baryo at sa kakahuyan. Hanggang sa di ko na po namalayan na inabot na po ako ng gabi. Natatakot po kasi ako na baka mabiktima siya ng sinasabing asbo na pumapatay sa baryong to. Dahil sigurado pong hahanapin siya sa akin ng mga magulang niya. Dahil lagi po siya nagpapaalam sa kanila na makikita po kami. At kapag di ko po siya nahanap, baka ako ang sisihin ng kanyang mga magulang kung ano man ang mangyari sa kanya. Kaya hindi po ako tumigil sa paghanap hanggat hindi ko po na siya makita. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko po talaga siya mahanap Nasisiguro kong hindi siya nabiktima ng asbo, Kaloy. Sinisiguro ko sa iyo yan.
Pero nasaan po si Belia? Kung hindi siya makita sa pisikal na mundo, maaring itinago siya sa espiritual na mundo. Ganun lang kasimple. Po, espiritual na mundo? Pero paano po natin siya mahanap? Gagawa ko ng ritual para makita ang kaluluwa ng dalaga. Maaring nasa punong yan si Belia. Pero para magawa ko ito, kailangan nating mag-alay. Gagamitin ko itong dala kong buhay na manok. Pero kailangan ko ng dugo ng taong nagmamahal sa kanya. Kaya kailangan natin puntahan ang mga magulang niya sa kanilang bahay. Hindi na po yata kailangan. Bakit? Paano mo nasabi? Ako po, dugo ko na lang po ang gamitin nyo. Naiintindihan ko na. Sige, pwede naman. Susugatan ko lang ng aking punyal ang iyong kamay. Masakit ito. Okay lang po, para po kay Belia. Gagawin ko po. Sige, eto na. Aray! Ang dugo mo. Po, bakit po? Ano po meron sa dugo ko? Ay, sige, wala. Ipatak mo yan dito sa manok na nakalapag sa harap ng puno. Nang pumatak ang dugo ni Kaloy sa ugat ng puno, nagsimula na magsalita ng ibang lingwahe ang albularyan si Hermana at nagsimula na mag-orasyon. Maya-maya ay bigla na lamang nagliwanag ang paligid na parabang may mga nagsisilitawan ng mga alitap-tap na kumukutitap. Namangha si Kaloy, pati si Linda na palihim na pa rin nagtatago ay minamatyagan sila. Habang sinasambit ng albularyang si Hermana ang orasyon, bigla nilang nakitang lumitaw mula sa puno ang isang tikbalang. Ang buhok nito ay ubod ng itim at may mapupulang mga mata. Lumabas ito mula sa kanyang pinagtataguang puno. Nang makita nila ang nilalang na ito, nagsalita ang albularya. Maligayang pagbati sa iyo, Tikbalang. Ginagalang namin ang iyong presensya at paninirahan dito sa kakahuyan. Kami ay nagbabakasakali lamang na naririto ang aming hinahanap na dalaga. Kung ito po ay nasa inyong pangangalaga, inihiling po namin na ibalik nyo na siya sa pisikal na mundo ng mga tao at hayaan po itong mabuhay muli ng mapayapa. Parang awa niyo na po. Ibalik niyo na po si Belia. Nakikiusap po kami. Nang marinig ito ng tikbalang, bigla itong naglaho at nawala ang mga alitap-tap na kumukutitap sa paligid. Nilamon ng lupa ang inalay nilang manok na may patak ng dugo ni Kaloy. At mula sa ilalim ng puno ay unti-unting umangat ang lupa at ito ay bumuka. Lumabas ang maraming ugat na nagkukumpulan habang ito ay unti-unting nagsisipag-alisan sa kanilang pakumpul-kumpul hanggang sa lumitaw ang katawan ng dalagang kanilang hinahanap. Ayan na ang dalaga. Kailangan na natin siyang iuwi sa kanilang bahay para makainom ng tubig. Belia, Diyos ko, maraming salamat at nabawi ka na namin. Kaloy, bilisan mo na at dalhin ang dalaga sa kanyang bahay. Aling Hermana, maraming salamat po talaga at naibalik niyo po si Belia. Akala ko po talaga na biktima siya ng asbo eh. Akala mo talaga na nabiktima siya ng asbo? Seryoso ka ba, Kaloy, sa sinasabi mo? Kakaiba kang bata. Po, ano pong ibig niyo pong sabihin sa tanong niyo? Bakit po ganyan ang tanong niyo sa akin? Wala namang, Kaloy. Nahihiwagaan lang ako sa iyong bata ka. Pero katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi ba? Hindi na biktima ng asbo ang dalaga. At ngayon, ayan na siya. Tulog lamang dahil naglakbay ang kanyang kaluluwa sa espiritual na mundo. Dahil dinala ang dalagang yan ng tikbalang na nakursunadahan siya. Pero ayan, ligtas na si Belia. At ligtas ka na sa hinala ng mga taga-baryo na ikaw ang asbo. Sige po, maraming salamat po ulit. Ihatid ko na po kagad si Belia sa bahay nila. Teka, bago yan. Halika muna at pupunasan ko ng panyo ko ang kamay mo na puno ng dugo. Pagkatapos nating ihatid ang dalaga sa kanila, ihahatid naman kita sa inyo dahil baka mabiktima ka man ng asbo na gumagala sa baryong ito. Pagkatapos ay umalis na sila sa kakahuyang bitbit ang dalagang si Belia. Habang si Linda ay napako sa kanyang pagkakatago at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ngunit sa kabilang banda, siya ay nabunutan ng tinik dahil napatunayan niyang hindi nga talaga biniktima ng kanyang anak na si Kaloy ang dalaga. Kaya umuwi siya upang ito ay ibalita sa kanyang asawa at biyenan.
Oh, Linda, kumusta? Ano nangyari? Nabawi mo ba si Kaloy sa albularya? Hindi ba nila nalaman na asbo si Kaloy? Hindi rin po nila nalaman na asbo si Kaloy dahil hindi po si Kaloy ang bumiktima sa dalaga. Sabi ko na hindi magagawa yun ang apo ko. Kung ganon, ano nangyari? Tikba lang. Isang tikba lang ang kumuha sa dalaga at nabawi nila ito sa tulong ng albularya na si Hermana. Hinatid na po nila ang dalaga sa bahay nito. At maya-maya lang, ihatid na rin ng albularya si Kaloy dito sa atin. Nako, kailangan nating itago ang anumang kahina-hinalang gamit natin na makakapagsuspecha sa kanila na tayo ay mga asbo. Parang hindi na natin magagawa yon dahil parang nandyan na sila oh. Sa malayo pa lang ay nakita na nila si Kaloy kasama ang albularyang si Hermana. Lumabas ang pamilya at sinalubong ang dalawa. Masaya nila itong binati at pinasalamatan ng albularya sa naitulong nito upang mahanap ang dalaga at mapawalang sala si Kaloy sa suspetsang siya ang nambiktima sa dalaga. Ngunit pagkatapos ng maglakad ni Kaloy papunta sa kanyang mga magulang, ang nakatayong albularya ay biglang nagsalita sa kanilang harapan. Nabanggit ng mga taga rito na kayo ay pamilyang mangangagat. Tama ba? Ay, tama nga ho. Ako si Temyong mangangagat. Ito naman ang aking nag-iisang anak na si Kulas at ang aking manugang na si Lydia at ang apo kong si Kaloy. Abay, maraming salamat po sa tulong ninyo. Ilang taon na kayong nakatira dito sa baryo? Ay, simula bata po ako nandito na po kami. Si Amang naman po nung kabataan pa niya nandito na nakatira. Matagal na po kami rito. Nakakabilib. At nakuha niyong manirahan dito ng mahabang panahon na may kapayapaan. Ano ang pumasok sa isip niyong pamilya at bakit niyo pinili ang ganitong buhay? Po, hindi po namin kayo maintindihan, Aling Hermana. Ano pong gusto niyong iparating? Linda, huwag ka nang magkaila. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Teka, naguguluhan po kami. Sigurado po pagod lang po ang lahat sa mga nangyari. Kaya mabuti pa po umuwi na rin po kayo at makapagpahinga para makapagpahinga na rin po kami. Alam ko na ang sikreto ninyong pamilya. Alam kong kayo ay mga asbo. Ha? Teka, anong pinagsasasabi mo? Mali ang mambintang, Aling Hermana. Pero kung tama ang bintang, mali pa rin ba itong may tuturing? Hindi ba mas mali ang nagsisinungaling, Linda? Aling Hermana, paano po niyo nasabi? Akala ko po wala na tayong problema dahil tinulungan po ninyo akong mahanap si Belia at napatunayan po ninyong hindi ko po siya biniktima. Kaloy, sa paghahanap sa dalaga, wala tayong problema. Pero sa mga nabiktima kamakailan lamang ay meron pa. At sigurado kong magpapatuloy pa ito dahil meron pa rin gumagalang aswang na nambibiktima dito sa inyong baryo. Kung ganon, pinagbibintangan mo na ang pamilya namin ang gumawa nun? Kahit na hindi nyo sabihin, kayo ay mga asbo. Sino pa ba ang gagawa ng pagpatay? Tama na, sige na. Mula sa nakakatanda sa pamilyang ito, sasabihin ko na sa inyo. Amang, bakit? Anong gagawin mo? Oo, Hermana. Kami ay mga asbo. Pero ako ay nagpatupad ang sinumpaan naming kasunduan na kailanman ay hindi na kami kakain ng laman ng tao. Kaya mapayapa kaming namumuhay dito sa aming baryo. Yan ang totoo sa maniwala ka at sa hindi. Wala sa pamilya ko ang gumagambala sa baryong ito. Kakaiba kayong mga aswang. Kasunduan, hindi nakakain ng tao. Sinong maniniwala sa inyo? Wala! Maniwala ka sa amin. Parang awa mo na, Aling Hermana. Hindi kami ang gumagawa ng pagpatay sa aming baryo. Mahal namin ang mga taga rito. Hindi namin magagawa yun sa mga taong matagal na namin kasamang namumuhay. Buhay na manok lang ang kinakain namin at hindi naman ng tao. Maniwala ka sa amin. Wala sa amin na may sala. Ang mga asbo ay tuso at papanlin lang. Hindi katulad ng mga mababang uri ng aswang lamang. Iba ang lakas ng isang asbo. Ngunit kung totoo man ang sinasabi niyong buhay na manok lang ang kinakain niyo, kahihina niyong mga asbo. Hermana, hayaan mo tutulungan ka namin hanapin kung sino ang may sala. Huwag mo lang ipaalam sa mga taga rito ang tunay naming pagkatao. Maawa ka sa pamilya namin. Maawa?
para sa mga biniktima niyong mga tao? Hindi kayo naawa? Sinabi nang wala nga sa amin ang may sala eh. Ikaw, Linda, ano't natatahimik ka? Bakit? Dahil ba sa alam mo kung ano ang katotohanan? Na isa sa inyo ang lumabag sa sinasabi ng iyong biyana na sinumpa ang kasunduan, tama ba? Linda, ano ba? Magsalita ka. Ipagtanggol mo naman ang pamilya natin. Alam mo naman na hindi natin magagawa mga bagay na yon, hindi ba? Huwag mo nang lasulin ang isip ng asawa mo, Kulas. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng 5 araw. Hindi ko sasabihin sa mga taga-baryo ang tungkol sa sikreto ng inyong pamilya. Ngunit pagsapit ng ika-6 na araw, kailangan niyong iharap ang isa sa mga miyembro ng inyong pamilya upang siya ay umamin na siya nga ang may gawa ng pagpaslang dito sa inyong baryo. Nang sa gayon, ay ako ang papatay sa kanya ng palihim na hindi nalalaman ng mga taga rito upang hindi mabunyag ang inyong sikreto at hindi na madadamay pa ang inyong buong pamilya. Paano? Maiwan ko na kayo, pamilya mangagat. Umalis na ang albularya at pumasok na sa loob ng kanilang bahay ang buong pamilya na merong katahimikan sa kapaligiran, ngunit ramdam ang ingay sa kanilang mga kalooban dahil sa problema na kinahaharap ng kanilang pamilya. Sila ay umupo sa lamesa at nagpakiramdaman kung sino ang unang magbubuka ng bibig at magsasalita. Maya-maya pa, Hindi natin ipagkakadolo ang pamilya natin. Wala ni isa sa atin ang ibibigay sa albularyo para panagutin. Kailangan lang natin pagdaanan ng problema na kinakaharap natin ngayon. Pero paano, Kulas? Paano? Kailangan natin malaman kung sino sa baryo ang kauri nating asbo. Naririnig mo ba sinasabi mo, Kulas? Buong buhay natin walang ibang asbo na naririto sa baryo natin. Anong gusto mong iparating, Linda? Ha? Na isa talaga sa pamilya natin ang pumapatay? Yun ba ang gusto mong sabihin? Na naniniwala ka sa albularyo na isa talaga sa atin ang pumapatay? Naniniwala ka na magagawa yun ng isa sa atin? Anong gusto mo mangyari? Isa sa atin ay kailangang ibigay sa albularyo para patayin? Anong gusto mo? Sarili mong anak na si Kaloy? Ibibigay mo? Kaloy, sagutin mo ako ng totoo. Ikaw ba ang gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay? Ikaw ba? Tay, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga magagawa yun. Binali mo bang sinumpaan natin kasunduan na hindi kailanman papatay at kakain ng tao? Hindi ko magagawa yun, Tay. Hindi ko babaliin ang sinumpa ang kasunduan ng pamilya natin. Ah, narinig mo, Linda? Narinig mo? Hindi pa ba sapat na pagkatiwalaan mo ang anak mo na hindi niya ginawa yun? Ano ba bang gusto mong gawin namin para maniwala ka na wala sa pamilya natin ang may sala? Ha? Ano? Sa tingin mo, sa kabila ng katotohanan ng may asbo na pumapatay sa baryo, magiging sapat pa ba ang mga salitang pwedeng gamitin sa kasinungalingan? Linda, ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw pa bang ilaw ng tahanan sa pamamahay na ito? Bakit parang ikaw pa ang pumapatay ng pag-asang maligtas ang buong pamilya natin? Mahal mo ba talagang pamilyang ito? Mahal mo pa ba? Tinatanong kita! Wag na wag mong kukwestiyonin ang pagmamahal ko sa pamilyang ito, Kulas. Lahat ng ginagawa ko ay para protektahan ang pamilya natin, kahit pa sa sariling kadiliman natin. Ikaw, haligi ka ng tahanan pero hinayaan mo makawala ang anak mo para gawin ang pinagbabawal sa ating kasunduan. Nasaan ang pagiging haligi mo kung hindi mo kayang protektahan ang anak mo sa kadiliman ng pagiging isang asbo? Tumigil na kayo! Wala nang kwenta ang pinagsasasabi niya. Wala na akong pakialam kung sino ang asbo na pumapatay. Ang paulit-ulit lang na katanungan sa aking isipan ay kung paano nalaman ng albularya na si Kaloy ay isang asbo. Hindi ko po alam, Lo. Patawarin po ninyo ako. Dahil sa akin nalaman ng albularyo na asbo ako at nadamay pa kayong lahat. Nalaman niyang pamilya tayo ng mga asbo. Sa tingin mo, paano niya nalaman? Wala naman po akong ibang ginawa para malaman niyang isa akong asbo. Pero ang tanging natatandaan ko lang po sinugatan niya ng punyal ang daliri ko. Tumulo ang dugo ko sa lupa. Isa pa, pinunasan niya ng kanyang panyong aking mga kamay upang tanggalin ang dugo. Pero Lo, maniwala kayo sa akin. Hindi pa talaga ako may sala sa mga pagpatay. Nagsasabi po ako ng totoo. Patawarin niyo po ako kung nakapagsinungaling ako patungkol sa kung saan ako pumupunta. Pero iba po ang dahilan kung bakit ko nasabi yun. Hindi po dahil ako ang pumapatay. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko na kailangan pang marinig ang mga susunod na sasabihin mo, Apo.
Malino na sa akin ang lahat dahil sa sinabi mo. Bakit, Amang? Pinaniniwalaan niyo rin ba si Linda sa mga paratang niya kay Kaloy? Pati kayo? Ano, Amang? Tama ako? Tama ako, di ba? Binali ni Kaloy ang kasunduan? Makinig kayo, mga mangmang. Isa sa pundasyon ng pamilya ay ang katapatan. Sa paglabas natin dito sa pamamahay na ito, meron na tayong kanya-kanyang buhay. May sariling desisyon at may sariling landas na tinatahak. Pero ano't ano pa man, uuwi tayo dito na may iisang dahilan. Dahil ito ang pamilya na ating pinagkakatiwalaan. Pamilya na araw-araw nating pipiliing samahan. Pagkasabi nito ay agad na umalis si Lolo Temyong at nagkulong sa kanyang kwarto. Habang sila Linda naman ay pumasok na din sa kani-kanilang silid at hindi nagkibuan, ang mga salitang binitiwan ni Temyong ay umaalingaw-ngaw sa isipan ng bawat isa. At kanya-kanya nang natulog ng hindi nagkikibuan. Bawat isa ay iniisip ang problema na kinakaharap ng kanilang pamilya. Sa paglalim ng gabi, bigla na lamang nagising si Linda at napabalikwas sa kama. Kaya binuksan niya ang ilaw at nagulat siya sa kanyang nakita. Wala sa kanilang kama ang kanyang asawa. Sinilip niya ang kanyang anak na si Kaloy at nakita niyang mahimbing na natutulog sa kwarto ito. Kaya naman dali-dali siyang lumabas upang hanapin ang asawa. Habang siya ay naglalakad sa baryo, narinig niya ang sigawan ng mga tao. Diyos ko, may panibago na namang pag-atake. Meron na namang nabiktima. Aling Linda, kayo po pala yan. Naku po, meron na naman pong pinatay ang aswang na asbo. Wakwak na naman po ang dibdib at wala na namang atay at puso. Pati mga laman loob. Nakakadiri po ang itsura. Mukhang matagal na po ata yan at ngayon lang nakita. Hindi maaari. Sige na, umuwi ka na't delikado ngayon na gumala-gala. Sige na. Sige po, Aling Linda. Mauna na po ako sa inyo. Mag-iingat din po kayo. Linda, bakit nandito ka? Napag-isipan mo na ba ang napag-usapan natin? Tumigil ka, Hermana. Huwag dito. Bakit nasa labas ka at parang hingal na hingal? Tama na. Alam mo na ba kung sino sa inyo ang pumapatay? Nag-aantay ako. Dali-daling umalis si Linda at tinanap si Kulas. Dahil sa pagkakataong ito, ang kanyang pagdududa sa kanilang anak ay nalipat na sa kanyang asawa. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ng posibilidad na maaaring ang asawa niya ang talagang pumapatay. Sa mga araw na iniisip niyang si Kaloy ang bumali ng kasunduan, hindi niya naisip na maaaring ang asawa niya ang nasa likod ng lahat ng pagpatay. Kaya naman siya ay tumakbo upang ito ay hanapin. At sa wakas, kanya itong nakita. Sa harap ng bahay ng albularyang si Hermana na nooy kasama ng mga taong nagkukumpulan sa bagong biktima. Kulas! Kulas! Bakit ka lumabas? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ni Amang na walang lalabas ng bahay? Bakit hindi mo sinunod? Huwag mo sabihin. Ano, Linda? Ano? Anong gusto mong marinig? Na ako ang may gawa ng lahat ng pagpatay? Ha? Yun ba? Yun ba ang gusto mong marinig? Ibig sabihin, ikaw ang... Ano? Gusto mong marinig na ako ang pumatay sa mga biktima? Gusto mong malaman mula sa bibig ko na ako ang asbo na bumali sa sinumpaang kasunduan ng ating pamilya? Sabihin mo, sige. Oo, ako! Ako! Ako na! Ako na ang pumatay! Kulas, paano? Kaya ako na ang haharap sa albularya. Ako na mismo ang magbibigay ng sarili ko sa kanya. Hahayaan kong patayin ako ng albularya para hindi na niya kayo gambalain. Hindi ba ang sabi mo, ako ang haligi ng tahanan na hindi pinoprotektahan ng pamilya natin? Pwes ito na! Gagawin ko na! Isasakripisyo ko ang buhay ko! Mailigtas ko lang kayo! Teka, Kulas, mahal. Yung totoo, ikaw ba talaga ang gumawa? Sabihin mong totoo. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo o gusto mo lang marinig ang gusto mong sabihin ko? May kaibahan yun, Linda! Kahit talong sabihin ng anak mo, hindi mo pinaniniwala ang hindi siya ang gumawa. Sa tingin mo ba tanga ako para sabihin hindi ako pumatay kung hindi ka rin naman maniniwala, ha? Kulas, mahal, sige. Magsabi ka lang ng katotohanan, maniniwala ako. Kung sasabihin kong ako ang asbo na pumapatay, hindi ko sinasabi ang katotohanan. Pero kung sasabihin kong hindi ako, sino sa atin ang pagbibintangan mo? Ang anak ko? Kulas, sige na, sabihin mo ang totoo.
Hindi, hindi, hindi ako. O ano, hindi ka naniniwala, hindi ba? Na hindi ako pumapatay. Ibig sabihin, kaya mo gagawin to na ibibigay mo ang sarili mo sa albularya para mailigtas mo lang ang pamilya natin, ganun ba? Kahit na hindi ka ang pumapatay. Anong magagawa ko? Ito ang tanging paraan para mailigtas ko kayo. Dahil mahal ko kayong lahat. Kulas, patawad. Patawad, Kulas. Bakit? Naniniwala ka ba sa akin? Oo na, Kulas. Tama na. Naniniwala na ako sa iyo na hindi ikaw ang may gawa. Patawad. Kung ganon, kung naniniwala ka sa akin, bakit hindi mo paniwalaan ang anak mo? Sa pagkakataong yon, parang nabuhusan ng malamig na tubig si Linda at bumalik sa kanyang tamang pag-iisip at muling naging ilaw ng kanilang tahanan. Hindi natuloy ang tangkang pagkukunwari ni Kulas na siya ang may gawa ng mga krimen para iligtas ang kanyang pamilya at muli siyang bumalik sa kanilang bahay upang pag-usapan ng lahat. Ginising nila ang kanilang anak na si Kaloy habang hinahayaan si Temyong na natutulog lang sa kanyang kwarto. Una sa lahat, anak, gusto kong humingi ng tawad. Patawad, anak. Patawarin mo ko dahil ako ang iyong ina na dapat naging sandalan mo sa problemang ito. Ako pa ang nagdiin sa iyo. Kaya patawarin mo ko, anak. Patawarin mo si nanay. Alam mong mahal na mahal kita kaya nagawa ko ito. Dahil ayaw ko mapariwara ka. Natatakot ako na baka kung ikaw talaga ang gumagawa, siguradong ikapapahamak mo ito. Pero anak, sa huling pagkakataon, sabi mo lang sa akin na hindi ikaw ang gumagawa. Maniniwala na ako sa iyo. Nay, hindi po magbabago ang sagot ko. Hindi po ako ang may sala. Pero Nay, gusto ko din pong humingi ng patawad sa inyo. Dahil alam ko pong nakapagsinungaling ako sa inyo nung una. Pero ngayon, hindi na po ako natatakot na sabihin ang buong katotohanan. Sige anak, makikinig si nanay sa iyo. Sabihin mo ang lahat. Nitong mga nakaraang linggo, nakilala ko po si Belia, Nay. Nay, mahal ko po si Belia. Nahulog po ang loob namin sa isa't isa. Mahal mo si Belia, anak? Opo, Nay. Pero natatakot po akong sabihin sa inyo dahil alam ko pong hindi niyo ako papayagan. Maigpit na bilin niyo sa akin na ang pipiliin ko ay kauri nating aswang na may kalooban din na mabuti. Oo, anak, tama. Yun nga ang bilin namin sa iyo. Pero Nay, hindi ko kayang pigilan ang puso ko na magmahal ng isang normal na tao. Kaya gusto ko maging normal na tao lang. Nay, dahil alam kong hindi niyo ko papayagan na magmahal ng katulad nila. Kaya nagsinungaling ako. Pasensya na po at nagdim ako sa inyo. Napagkamalan niyo patuloy ako na ako nang bibiktima dahil hindi ko masabi-sabi sa inyo ang katotohanan. Pero ngayon, yun po, kahit magalit kayo sa akin, kahit pagalitan niyo ako, ayos lang po, tatanggapin ko. Pero yun po ang katotohanan at hindi nga po akong pumapatay. Hindi pa natatapos magsalita si Kaloy ay hinagkan na agad ito ni Linda. Sabay namang yumakap si Kulas sa kanyang mag-ina. Unti-unting nawala ang lahat ng pagdududa, galit, kalungkutan at tuluyang gumaan ang kalooban ng bawat isa. Na ang pamilyang muntik ng masira dahil sa misteryosong problema ay muling naging matatag at nagkaisa. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kahit natiwala na silang wala sa kanila ang may sala, kailangan pa rin nilang malaman kung sino ang asbo na nambibiktima. At nang silipin nila si Temyong sa kwarto nito, Oh, nasa si Amang? Kanina pa ba wala? Naku, hindi po kaya... Teka, anong iniisip mo, bata ka? Oh, wala na magdududa sa pamilyang ito, ha? Hanapin na lang natin si Amang. lumabas ang mag-anak at sama-samang hinanap si Temyong. Lumibot sila muli sa buong baryo habang pinagtataguan ng mga tao. Sa kanilang paglilibot, nahanap nila ito sa gitna ng daan na walang katao-tao. Amang! 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 Teka, ano't bigla kayo naglalakad ng gabi? Bakit? Lo, nag-alala po kami sa inyo. Bakit? Anong nasa isip ninyo? Dahil lumabas ako ng bahay ay ako na ang pinaghihinalaan niyong bumali ng sumpa nating kasunduan. Ay, kay bababaw niyo naman mga bata kayo. Amang naman, hindi naman sa ganon. At saka, wag na po kayo mag-alala. Alam ko na po, wala sa pamilya natin na may sala. Oh, talaga ba, Linda?
Himala! Maayos na po kami, Amang. Pero alam niyo ba, hinayaan ko talaga kayong mag-usap-usap para lumabas ang totoo. Dahil alam ko na ang katotohanan. Na ano po, kilala ko na ang asbo na gumagawa ng krimen sa baryo natin. Kung ganon, sino po? Babae. Ito ay isang babaeng asbo. Po? Ibig sabihin? Teka, bakit ako? Buong problemang to ako ang muntik nang mabuwang sa paghahanap kung sino ang may sala. Hindi ako, Amang. Tumigil ka nga dyan, Linda. Ayan kasi, duda ka ng duda. Hindi ikaw ang ibig kong sabihin. Kung ganon, sino po? Babaeng asbo? Sino naman yon? Walang ibang paraan para malaman kung asbo ang isang tao kung hindi amoyin ng kanyang dugo. Ngunit ang taging may malakas na kakayahan lang ang makakagawa nito. Nagkakaroon ng ganitong kakayahan ng asbo kung ito'y patuloy na kumakain at umiinom ng dugo ng tao. Teka po, Lo. Ibig sabihin, yung dugo ko po? Oo, Apo. Kaya pala isipan sa akin kung bakit nalaman ng albularya na isa kang asbo nang hindi ka nagbabago ng anyo. At nang sinabi mo ang tungkol sa dugong pinalabas ng albularya sa kamay mo, alam ko na ang kasagutan. Siya ang aswang na pumapaslang sa ating baryo. Ibig sabihin, nililinlang lang tayo ng albularya? Bakit hindi niyo sa amin sinabi nung nag-uusap-usap tayo? Dahil puno kayo ng mga pagdududa, puno kayo ng paglilihim, punong-puno kayo ng pagbibintangan. Nakakalimutan niyong pamilya kayo, mga hinayupa kayo! Ay, pasensya na po, Amang. Ito na nga po't maayos na kami. Yan ang dahilan kung bakit ko kayo iniwan, para makapag-usap kayo. At mabuti naman ay nakaayos na kayo. Pag-uuntugin ko na kayo sanang lahat kanina Ngayon kilala na natin ang tunay na may sala. Anong gagawin natin? Hindi natin siya kayang kalabanin dahil tayo ay mga asbo na tinalikuran ng kadiliman. Wala na tayong lakas katulad ng mga asbo na kumakain ng mga tao. Kaya kung lalabanan natin siya, mamamatay lang tayong lahat. Kung ganon, paano natin siya lalabanan? Ang isang malakas na asbo ay hindi pumapayag na hindi pakita ang kanyang tunay na anyo sa kanyang mga kapwa-asbo. At magpamalas ng lakas, tanda na siya ang dapat kilalanin pinakamataas sa kanila. Lahat ng mga asbo na patuloy na nabubuhay sa kadiliman ay may likas na kayabangan. Sa pagkakataong humarap siya sa atin, ipapakita niya ang kanyang tunay na anyo. Kung ganon, kung lalabanan niya tayo gamit ang kanyang lakas, anong ipalalaban natin, Amang? Lalabanan natin siya gamit ang puwersa ng pagkakaisa ng magkakasama bilang pamilya. Handa na ba kayo? May naisip po ako magandang ideya. Ipinagpabukas nila ang kanilang ideya at sila'y natulog na. May sapat pa silang mga araw base sa sinabing palugit ng albularya sa kanila upang ibigay ang isa sa kanilang pamilya para patayin nito at nang hindi na nito ibulgar ang lihim ng kanilang pamilya sa mga taga-baryo. Ngunit hindi na nila inantay ang ilan pang mga araw upang wala nang mabiktima pa ang asbo na ngayon ay alam na nila kung sino. Gabi, kinabukasan, pinuntahan nila ang albularya na nasa kanyang bahay na kanyang tinutuluyan sa gitna ng kakahuyan. Hermana! Hermana! Lumabas ka! Ba't napaaga ang pagbibigay niyo ng may sala? Bakit kayo lang tatlo ng anak mong si Kulas at manugang na si Linda ang naririto? Hindi ba't ang pinagbibintangan niyong bumali sa inyong kasunduan ay si Kaloy? Asan siya? Alam na namin kung sino ang asbo na gumagawa ng kahayupan dito sa aming baryo. Kaya hindi na namin aantayin pa ang palugit na binigay mo sa amin nang wala nang dumanak pa na dugo at mabiktima sa mga susunod na araw. Dito na magtatapos ang lahat. Kung ganon, sino sa inyong tatlo ang may sala? Wala sa aming tatlo. Huwad na albularya. Dahil walang ibang gumagawa ng kadiliman sa aming baryo, kundi ikaw! Ikaw ang asba! Ibang ba kayong lahat? Anong pinagsasasabi ninyo? Umuwi na kayo at antayin nyo ang palugit na ibinigay ko. Pag-isipan niyong mabuti kung sino ang ibibigay nyo sa akin at hindi yung ipapasa nyo sa akin ang bintang. Kung hindi, ibubulgar ko ang lihim ninyo.
Ang malakas na asbo hindi umuurong sa isang duelo laban sa kapwa asbo. Sa ganitong paraan, mapapatunayan niyang siya ang karapat-dapat na tawaging malakas. Hindi ba't kahihiyan sa iyo na hindi mo tanggapin ang hamon ko? Sinusubukan mo talaga ako, tanda? At sino ka para hamunin ako gayong alam kong isa kang mahinang asbo? Anong kakayaan mo na lumaban sa akin? Gayong manok lang ang kinakain mo at hindi laman ng tao. Sa tingin mo ba malakas ka nang maituturing kaysa sa akin dahil manok lang ang kinakain ko? Eh baka mas malakas pa ako sa'yo. Isama mo pa ang katandaan ko. Hindi! Lapastangan ka! Hindi ako papayag na sabihan mo akong mahina gayong alam nating mas malakas ako sa iyo, tanda! Dahil kumakain lang kayo ng hayop samantalang ako At ikaw ano? Tao? Huli ka sa sarili mong bibig, Hermana! Huwag ka na magtago sa pagiging isang albularya! Ipakita mo na kung sino ka! Sinusubukan niyo talaga ako? Sige, tama kayo! Ako ang asbo na gumagambala sa baryo ninyo! Isa akong albularyang asbo na lumilibot sa mga baryo upang mambiktima ng mga tao habang itinatago ang aking sarili sa pakunwaring pagtulong sa pagtugis ng mga aswang bilang isang albularya. Nang sa gayon, ay malaya akong makapatay ng tao nang hindi nila pinaghihinalaan. Pinagsamantalahan mo ang mga inosenteng mga tao dito sa baryo namin! Alam ko, akala ko nga ay walang mga aswang dito sa baryo dahil masyadong payapa. Pero nang maamay ko ang pagiging isang asbo sa dugo ng inyong anak na si Kaloy, nalaman kong isa kayong pamilya ng aswang na mapayapang naninirahan dito. Hindi ko pinatay ang anak nyo at ang dalaga para gamitin ang inyong lihim upang sa panahong sapat na ang tao na aking makain sa baryong ito, ibabaling ko sa inyo ang sisi at kayo ang pagbabayari ng mga tao sa sala na ako ang gumawa. Hinabit mo ang anak namin, lapastangan ka! At patuloy ko pa sana kayong gagamitin. Kaya ko kayo binigyan ng palugit para sa mga araw na yon ay makagawa pa ako ng krimen. Habang kayo'y walang kaalam-alam na ako ang tunay na pumapaslang. At ngayon, dahil napaga ang pagbulgar ng katotohanan, ipapakita ko na kung sino talaga ako. Dahil siguradong mamamatay na rin naman kayo pagkatapos ng gabing ito, mga mahihinang aspa. Dahil sa pambubuyo ng mag-anak, inilabas ng albularyang si Hermana ang tunay niyang anyo bilang isang asbo. Nagsilabasa ng mga balahibo nito sa kanyang katawan. Lumabas ang mga matutulis nitong mga pangil at ang katawan ay parang nagsiputukan at lumaki. Nagmukha itong animoy halimaw na lobong nakatayo sa kanilang harapan. Nang kanilang masiguro na tapos na itong magbago ng anyo, sumipol si Linda. Ito ay upang bigyan ng senyales ang kanyang anak na si Kaloy na nooy nagtatago sa mga bato kasama ang kanyang kaibigan na si Junjun. Tumakbo sila papunta sa mga tao na nasa baryo at sinabihan ng mga ito na ang asbo ay ang albularyong si Hermana. Habang nililibang ni na Lolo Temyong, Kulas at Lydia si Hermana na nasa anyong asbo, dumating ang mga tao at ito'y kanilang pinalibutan. Dahil marami ang mga taga-baryo, kahit na anong lakas nito ay hindi ito nakakawala sa mga may init na sulo ng mga tao at nagtutulisang sibat. Binuhusan nila ng gasolina ang aswang na si Hermana at ito ay sinunog ng buhay. Doon nagwakas ang kadiliman ng gumagambalang asbo sa kanilang baryo at muling naging payapa ang mga taga roon. Kinabukasan, masayang nagsama-samang mag-anak na nag-uusap-usap. Salamat naman at natapos ng problema natin. Walang hindi masusolusyon ang problema. Basta harapin ng sama-sama. Ang galing talaga ng anak ko at naisip niyang ideyang yon. Hindi ko rin po yun magagawa kung hindi dahil sa tulong ng kaibigan ko si Junjun. Nako, paano yan? May nakakalam ng isa tayong asbo. Nako po, Lolo Temyong. Huwag niyo po akong kakainin ha. Alam ko naman pong mababait kayong mga asbo Sa ilang taon na kasama ko kayo at naging kaibigan ko na si Kaloy. Ni minsan, hindi niya ako kinagat. Kahit ang apelyido niya Mangagat. Kaya mananahimik po ako. Huwag po kayo mag-alala. Wala na pong ibang makakalam nito kundi ako lang po. Salamat Junjun ha. At naging kaibigan ka ni Kaloy. Naku, wala po yun. Wala po akong kapatid Kaya tinuring ko na rin pong kapatid si Kaloy. Ganun naman po, di ba?
Kapag tinuturing mong pamilya, kahit kailan, maaasahan, kahit kailan, mapagkakatiwalaan. Ah, narinig mo yun, Linda, ha? Ang pamilya, mapagkakatiwalaan. Opo, Amang. Ito naman, binabalikan pa ang drama eh. Sinasabi ko lang. Salamat po, Nay, Tay, Lo. Dahil tinanggap niyo pa rin si Junjun bilang kaibigan ko. O basta, pag may nambuli sa akin ha, ikaw na bahala ha, kagatin mo kaagad ha. Aba, siraulo tong batang to, ha? Ilalagay mo pa sa pangalib ang anak ko, ha? Nagbibiro lang po yan si Junjun, Tay. O sige na po, aalis na po kami. Oh, saan na naman ang punta? Sa mga barkada ba? Naku po, hindi po, Aling Linda. O saan naman? Kay Bella po, Nay. Bibisitahin ko lang po kasi mansari na po namin ngayon eh. Sos, Maria Joseph, may pamansari-mansari pa ang anak ko. Eh kami ng tatay mo noon eh. Taunan lang magdiwang, tapos minsan nakakalimutan pa niya. Ito naman, iba na ang kabataan ngayon, mahal. Payagan mo na. Nagbibinata na eh. Aba, ba't ko nga ba naman hindi papayagan yan? Sa gwapo ng anak ko baka umiyak na yung si Bella pag hindi niya napuntahan. Si nanay naman talaga oh. O siya, sige na. Mag-iingat kayo ni Junjun ha. Naku po, sila po ang mag-ingat sa amin. Siya, sige na. Basta po, simula ngayon, pag nagpaalam ka, yung totoo na, ha? Opo, Lo. Salamat po sa pagtanggap nyo kay Bella para sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Lo. Mahal na mahal din kita, Apo. At huwag kang matatakot na magsabi sa amin, anak ha. Ako ang nanay mo at hindi magbabago yung kahit na kailan. Salamat po, Nay. Hindi na po ako maglilihim sa inyo. Mahal na mahal po kita, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. O siya, sige na. Mag-ingat kayo, ha? Yung mga teknik na sinabi ko sa iyo, anak, ha? Para lalong ma-inlove si Bella sa iyo, tandaan mo. Ay nako, Kulas. Akala mo naman, ako naman ang nagturo sa iyo ng mga yan. Sige na po. Aalis na po kami ni Junjun. Pagkatapos ng lahat, muling nanumbalik ang sigla ng pamilya. Sa problema na kanilang hinarap, napatunayan nilang walang ibang magiging kakampi at sandalan kundi ang bawat isa. Ang pagtitiwala ay nabubuo sa komunikasyon at ang komunikasyon ay nagagawa dahil sa pagmamahal. Pagmamahal na kahit anong bigat ng dalahin ng bawat isa, pipiliin pa rin magsama-sama. At yan ang naging tatak at natutunan ng pamilya Mangagat. Wakas,